Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Amerika na pigilan ang lumalaking banta ng militar ng China, ay dumaong sa bansa ang isang Ohio-class submarine ng Amerika na isang nuclear-powered at may kakayahang magpakawala ng mahigit sa 150 Tomahawk cross missiles, habang tiniyak naman ng Amerika ang pagpopondo sa Pilipinas. Kaagad namang nagprotesta ang China dahil sa pakikialam umano ng Amerika at paulit-ulit umanong paghahasik ng kaguluhan. Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Amerika na pigilan ang lumalaking banta ng militar ng China, pinapanatili ng Amerika ang malakas na presensya ng mga submarino nito sa kanlurang Pasipiko. Kinumpirma ng Submarine Group 7, isang US Navy Command, na isang nuclear-powered submarine nila ang nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at nakadaong ito ngayon sa Subic bilang isang pagbisita sa isang kaalyadong bansa. Ang pagdating ng Ohio-class submarine sa bansa ay nagmula umano sa gitna ng patuloy na territorial at maritime na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bansa at China na inaangkin ang karamihan sa mga tubig at bahura sa West Philippine Sea. Ayon sa pahayag, ang nuclear-powered submarine na USS Ohio na may kakayahan umanong maglunsad ng 154 na Tomahawk cross missiles ay nagsasagawa ng mga regular na operasyon sa operating area ng US 7 Fleet na sumasaklaw sa Asia Pacific upang tumulong na mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ng US Navy na ang Ohio-class ay nagbibigay sa Navy ng unprecedented strike at special operation mission capabilities from stealth, armado ng mga tactical na missiles at nilagyan ng superior communication capabilities at may kakayahan na direktang suportahan ang mga kinakailangang special operation forces at combatant commander strike. Samantala, hinimok naman ni Secretary of State Marco Rubio ang US House Committee ng Washington na tiyakin ang pagpopondo para sa Pilipinas para kontrahen ang agresibo at destabilizing actions ng China sa West Philippine Sea. Ang kahilingan ni Rubio ay kasunod ng mga hakbang ng China na higit pang hinihigpitan ang pagpapalawak sa Scarborough Shoal, isa sa mga pinagtatalunang maritime features sa West Philippine Sea kung saan paulit-ulit na nagkikiskisa ng mga barko ng China at Pilipinas. Ang piling komite ng Kamara ng Amerika ay nagsabi din na kinakailangang payagan ang mga kahilingan sa budget at payagan ang patuloy na pagpopondo na sumusuporta sa pagtataguyod ng batas sa dagat ng Pilipinas. Dahil dyan ay nagprotesta naman ang Foreign Ministry ng China dahil sa mga pahayag at kahilingan ni Rubio at inakusahan ang Amerika ng paulit-ulit na pakikialam at pagdadala ng ibang mga bansa para magasik umano ng kaguluhan at takot. Sinabi ni Rubio na lalong pinapalaki ng China ang mga agresibong aktibidad nito sa West Philippine Sea, kabilang ang mga pagsisikap nitong labag sa batas na igiit ang kontrol sa karamihan ng exclusive economic zone ng Pilipinas, regular na umaatake o pisikal na hinaharas ng mga Coast Guard at maritime militia ng China ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Muling binigyang diin ng Amerika na ironclad ang pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na ang pagpopondo sa seguridad ay hindi kasama noon sa pag-freeze ng Amerika. At sa update naman kaugnay sa maanumalyang flood control project, isang Orle Regala Gotesa ang nagpakilala bilang former security consultant ni Saldico, kung saan isiniwalat nito ang kanyang paghahatid ng ilang bag na mga pera kay Romualdez at Co. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Duty at detailed ako sa basura. It means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera
ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganon, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor.